hindi pa siya nadala, saka natin kumprontahin. Si Kulaong. Ay, maraming po. Pwede naman siyang tumulong na magpakabait siya, hindi yung mayabang at saka ibang pangit yun. Pwede naman siyang tumulong at hindi siya manggamit ng ibang tao. Tumahimik lang siya, magpakabait. Doon sa mga taong patuloy pong sumusuporta sa akin, maraming salamat po sa inyo. Medyo masakit lamang po yung pangyayari. Siyempre, sa parte ng aking mga anak, ay talaga pong masakit nga naman po na sa ganong kababaw po lang na kaso, ako po ay para pong nahatulan na isang kriminal. Ako po ay may pagkakamali, maaari, at tama naman po yung ginawa nila na ako ay hulihin, sapagkat yun naman po ay bahagi ng kanilang trabaho. Ngunit po yung ako naman po ay... Ano nyo nalaman na sila pala yun? Lately na lang din, ma'am, nakita natin sa TV na sila pala yung investigator doon, ma'am. Na isa sa mga iniskortan nyo, Yes, ma'am. nagpunta rito. Yes, ma'am. Ano ba yung mga ginawa nila rito? December 2023, na ocular muna sila, ma'am, eh. Inikot muna nila yung buong Manila, eh. Then nakipag-meeting sila at kay ST po. Good name po yan ni Sunny Trillanes. Then pumunta po ng townhouse, nakipag-meeting din po siya doon kay boss po, tsaka kay dating speaker. Pagkatapos na nun, ma'am, umuwi muna sila. Then bumalik sila 2024. Belnard, ikaw yung kasama nung nag-escort ng mga ICC, tama Yes, ba? narinig ko po na parang may paghandaan sila na pagbibigyan ng dollar. Sino raw? Ang narinig ko, ICC. Paano mo nadugtong si Trillanes doon? Kami po yung nagsundo ng ICC sa Terminal 3. Then, ang direct contact po namin is si Senator Trillanes po. Codename niya is T. Nakita mo ba si Senator Trillanes? Yes po, nakita ko rin po. Na anong ginagawa? Nagmi-meeting po sila. Ka-meeting yung... ICC. Ngayon, paano mo napagtanto na yung pera na pinalit nyo from pesos to dollars napunta sa ICC? Ayun po yung pagkakarinig ko sa executive ni boss, si Paul. Dumaan ba yun kay ST? Kay Senator Trillanes? Malamang, yes po. Nakita mo o binigay nyo sa kanya yung maleta? Nasa, dapat naman po, executive naman po yung nakakalam po niyan, ma'am. Correction lang doon sa kwan, ma'am. Foreigners po yung una naming narinig. Kalaunan, laman namin. ICC investigation. Sinong kumuha nito, yung mga litrato? Ako, ma'am, yan yung pag naglalakad-lakad sila, ma'am, sa Makati. Sinusundan po namin kahit ayaw po nila. Sino to? Yung mga investigator po yan. Nang? ICC members po. Kalaunan, ma'am. Nakuha na lang namin, ma'am, na parang siguro ICC to kasi yung mga iniimbestiga din nila, ma'am, na mga witness, ma'am. AJK. Sa AJK. Trillanes, as far as they are concerned, nakita lang nila sa meetings, tama po? Hindi lamang po yun. Nakita rin nila, nabibigyan siya ng pera, nadedeliveran siya ng pera. Ayon sa isang ulat, napansin umano si Benny Abante na suot ang isang mamahaling Richard Mille watch habang ginaganap ang pagdinig ng House Committee on Justice kaugnay ng mga impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Ang naturang luxury timepiece ay tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang 20 na milyong piso, depende sa model at specifications. Bukod sa presyo nito, naging usap-usapan din umano ang relo dahil may mga ulat na ipinapakita o ipinagyayabang ito ni Abante sa ilang tao habang nagpapatuloy ang hearing. Mabilis na umani ng atensyon online ang insidente, lalo na't naganap ito sa gitna ng isang seryosong deliberasyon na may kinalaman sa impeachment proceedings laban sa vice-presidente. Then we must allow the process to proceed. For the power of impeachment, Madam Chair, my dear colleagues, is not a weapon. It is a safeguard. It is not vengeance. It is accountability. It is not politics. It is
constitutional order at work. History will not ask whether this was politically comfortable. History will ask, na targeted po, we're also aware that those pages, ang audience po ay mostly OFWs, and we also see the comment sections, most are really migrant Filipino workers, some are trolls, and some are real people, mixed po sila, real people and mostly OFWs from all over the world. We receive hate comments, not just on the comment sections ng legit news pages, but also Road Duterte pages. We receive those, and they also go to my messenger, private Facebook. They send me hate messages such as, dapat pinupugutan ng ulo ang mga adik, deserve ng kapatid mo mamatay, kung hindi adik ang kapatid mo, hindi sana siya namatay, and lots of curse words, may it be English or Tagalog o Bisaya, lahat ng alam nilang existent na mura. Bukod po doon, nilalait nila yung pagkababae namin, yung pagkatao namin, lahat po yun, sinasalo namin. Right now, I see the comment section in Inquirer, all of those hate messages. Ayan, umuulan na naman po ng hate messages sa aming mga pamilya, sa rights workers, sa lawyers. We endure all of those, and it's sad to receive those from our fellow Filipino people, especially OFW. I also have friends and relatives of OFW. They lost a relative, but they still support Duterte. Diba po? And nakakapagtaka, nakakalungkot, but we do not antagonize them. I still love them. Bilang relative, we still try to explain, yes, they recognize what happened to Efrem, but then they still believe na fake news po yung iba, kahit nakasama ko na talaga yung mga nanay. So it's really hard to combat fake news. And we don't have such machinery and fund. Wala po kaming troll farm. Wala rin po kaming 24/7 na taga-comment ng mga rights worker para sagutin yung lahat. And even me, I do not really answer na yung mga private messages sa Instagram, sa Facebook. And ito toll po sa mental health naming mga pamilya. Kaya we call on the local and international community to please keep on, like, we just share the stories ng mga, like, from legit news pages. Kasi sa huli tayo rin po yung magiging responsible sa what we consume. And it's really frustrating because we don't have such funds and machinery to combat such news. We can only to share and tell stories like this. And with their allegations na taxpayers' money po, yung ginamit namin sa pagpunta dito, no, we're not connected to any politician. We have partner NGOs, individuals, church groups, mga churches, kasi po ang Rise Up po ay tinatag ng mga church people. Nandiyan po si Deaconess Rubilin, at iba pang mga deaconessa, iba't ibang simbahan, at mga individual na naniniwala sa advocacy po namin. Sila po yung sumusuporta mapaloob at labas ng bansa. Hindi po to pera ninyo. Okay. Hindi to taxpayers' money. Okay. And we'll be grateful if you support our advocacy. Pero wala po kami kahit anong hiningi sa kahit sinong politiko, at lalong hindi po ito galing sa kaban ng bayan. In fact, hindi po ako pumasok sa trabaho. Wala po akong, I don't have salary kasi I filed a leave. Wala pong sahod. Naapektuhan po yung kabuhayan. Kaya po, I hope they stop all those allegations po.